Sa isang maliit na barangay sa San Mateo, Rizal, ay may isang tahimik na kanto kung saan matatagpuan ang panaderyang tinapay ni Pablo. Hindi ito sikat, hindi rin sosyal, pero araw-araw pinipilahan pa rin ng mga tao ang kanilang mainit na pandesal tuwing alas 5 ng umaga. Ang may-ari nito, si Mang Pablo de la Paz, ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mabait. Ngunit ang tunay na lakas ng panaderya ay hindi siya, kundi ang kanyang panganay na anak na si Clarice. Si Clarice de la Paz ay 16 na taong gulang pa lang nang tuluyang tumigil sa pag-aaral. Isang desisyong hindi niya ginusto pero kinailangan. Nang dapuan ng malubhang sakit ang kanyang ina, si Clarice na ang pumuno sa halos lahat ng responsibilidad sa bahay. Clarice, bantayan mo muna ang oven. Kailangan mo lang bumili ng gamot ng nanay mo. Madalas sabihin ng ama bago ito umalis. Sa loob ng maliit na kusina ng panaderya, sanay na si Clarice sa init ng pugon, sa alikabok ng harina at sa hapdi ng pawis na bumabalong sa noo. Pero sa likod ng madalas na pagod sa katawan, ay naroon ang isang pusong mas matatag pa sa pader ng panaderya nila. Palaging maaga siyang gumigising. Bago pa man sumikat ang araw, naka-helmet na siya at bitbit ang basket na puno ng mga order ng pandesal, munay at pandekoko. Siya ang taga-deliver. Gamit ang lumang bisikleta ng kanyang ama, iniikot niya ang buong barangay, pati na rin ang mga karatig na subdivision. Salamat ha, Clarice. Masarap talaga tong ensaymada nyo, sabi ng isang ale sa gate ng malaking bahay. Ngumiti lang siya, kahit pawis na. Walang anuman po, Ma'am Tess. Bukas ulit po, same order? Oo, i-deliver mo dito. Eto dagdag na tip para sa'yo. Itinatago ni Clarice ang bawat tip na natatanggap niya. Hindi niya ito ginagastos, kundi inilalagay sa isang maliit na alkansyang lata na dati lalagyan lang ng powdered milk. Doon niya iniipon ang kaunti niyang pangarap, ang makabalik sa eskwela. Pero hindi lang basta makabalik. Gusto niyang maging civil engineer balang araw. Isang pangarap na parang napakalabo tuwing gabi kapag pinapanood niyang matulog ang dalawang nakababatang kapatid habang siya ay naglalaba pa ng uniform nila. Kuya, si Ate Clarice nag-aral na dati ng engineering, di ba? Tanong minsan ng bunsong si Miko kay Mang Pablo habang nagkakape ito. Hindi anak, sagot ng ama. Gusto sana niya, pero hindi na natin kinaya. Sayang nga matalino yang ate mo. Champion pa sa math nun. Tahimik lang si Clarice habang nakikinig sa usapan nila. Hindi siya nagtangkang magreklamo. Wala siyang hinanakit. Pero gabi-gabi, isinusulat niya sa likod ng mga lumang resibo ang iba't ibang drawing ng mga tulay, gusali at kung ano-ano pang istruktura. Minsan gumagawa pa siya ng mga floor plan gamit ang lapis at ruler. Sa silid nilang gawa sa plywood, nakatago sa ilalim ng kanyang putson ang isang lumang blueprint book na iniwan sa kanya ng dati niyang guro sa grade 6 na si Ma'am Estrella. Basta panghawakan mo to, Clarice. Darating ang araw, ikaw ang magdodrawing ng mga gusaling igagalang ng mundo. Sambit ng guro noon, ilang linggo bago ito lumipat ng probinsya. Minsan, sa gitna ng pagtatrabaho sa panaderya, mapapansin ng mga parokyano ang galing ni Clarice sa pagkukwenta. Clarice, ilang pandesal lahat yan? Tanong ng isang customer. 12 regular, 6 na cheese roll, 4 na ube. So total is 22 times 7 pesos. 154 po lahat. Mabilis niyang sagot kahit hindi pa humahawak ng calculator. Teka, tama nga, ang bilis mo sa math, iha. Ngiti lang muli ang tugon niya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isa pang katangian si Clarice na hindi napapansin ng karamihan, ang kanyang resilience. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kahit ilang beses siyang naambunan, nasiraan ng bisikleta o hindi binayaran ng isang customer, hindi siya nagpahila ng emosyon. Tinitiis niya ang lahat alang-alang sa pamilya. Hindi lang siya basta anak ng panadero. Siya ang poste ng bahay nila. Siya ang taga-ayos ng tubig kapag may leak. Siya ang tutor ng kanyang mga kapatid. Siya rin ang tagapunas ng pawis ng amang madalas sumasakit ang likod.
At sa kabila ng pagiging abala, hindi nawawala sa kanya ang disiplina. Bago matulog, kahit sobrang pagod, binubuksan niya ang cellphone niya at nagbabasa ng mga libreng TDF tungkol sa structural mechanics, load bearing at types of beams. Hindi niya naiintindihan agad, pero paulit-ulit niyang binabalikan, sinusulat sa notebook at tinatanong minsan sa mga online forums gamit lang ang free data promo sa SIM card. Bakit to pinapahirapan sarili mo, Clarice? Minsan tanong ni Mang Pablo. Pa, gusto ko lang po, gusto ko pong bumalik sa school. At kapag nakaipon ako, gusto ko po kayong bigyan ng bagong oven. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Pablo. Sana anak, sana kayanin natin. Ngumiti lang si Clarice. Hindi niya kailanman ipapamuka sa amang hindi sila mayaman. Ang pangarap niya ay hindi para lang sa sarili. Gusto niyang maging huwaran sa kapatid, sa kapitbahay at sa mga batang kagaya niyang may pangarap pero walang pagkakataon. At sa simpleng panaderya, sa pagitan ng amoy ng nilulutong pandesal at putok, ay lumililok ang kwento ng isang dalagang hindi man namumukod tangi sa panlabas, ay may tinig na isang araw ay gugulantang sa buong mundo ng mga propesyonal. Sa puntong ito, walang nakakaalam na ang tahimik at mahiyain nilang delivery girl ay magiging dahilan ng pagbabago sa isang malaking kumpanya ng mga engineer. Ngunit bago pa man dumating ang araw na yon, patuloy muna siyang umiikot. Nakasuot siya ng kupas na jacket, nakatakip ng panyo ang mukha, at may bit-bit na basket na puno ng pandesal, ensaymada at ilang paboritong tinapay ng mga kustomer sa bayan. Gamit pa rin ang kanilang lumang bisikleta, iniiwasan niya ang mga lubak, siksikan sa trapiko at mga sasakyang walang pakialam sa mga katulad niyang naghahanap buhay sa bangketa. Hindi biro ang kanyang araw-araw na ruta mula sa Panaderia de la Paz hanggang sa tapat ng isang commercial complex sa Ortigas. Sumasagit din siya sa mga kilalang subdivision gaya ng Green Heights at Camellia Verdes. Doon, may ilang suki silang mayayaman na gustong sariwa ang tinapay agkagising nila. At dahil gusto nilang door-to-door, siya ang inatasan ng ama para rito. Isang hapon, habang tinutulak niya ang bisikleta paakyat sa mabatong daan ng Alta Vida, may lumapit sa kanyang matandang pulubi at nagsabing, "Iha, kahit isang piraso lang ng tinapay." Kahit pawisan at gutom na rin, mumiti siya. "Sandali lang po, Lolo. May extra po akong cheese roll dito, sa inyo na." Kinuha ito ng matanda, sabay sabing, "Mapalad ang tatay mo't ikaw ang anak niya." Napayuko si Clarice. Sa loob ng kanyang puso, gusto niya sanang sabihin, "Pero hindi po ako mapalad gaya ng iniisip niyo. Mahirap po ang ganitong buhay." Ngunit wala siyang karapatang magreklamo. Wala rin siyang oras para sa drama. Kailangan matapos niya ang delivery bago mag-2:00 at kailangan pang umuwi para tumulong maghalo ng masa. Maraming pagkakataon na hindi siya pinapansin sa mga opisina. Madalas, pagdating niya sa front desk, pinapaghintay siya ng matagal. "Miss, di ba delivery ka lang? Wala ka bang ID?" Tanom ng receptionist na tila iritado pa. "Meron po." Sabay abot niya ng hawak-hawak na papel na may sulat kamay na listahan ng order. "Next time, i-email nyo na lang. Hassle kasi." Hindi na siya sumagot. Nang makapasok, tinanggap naman ng sekretary ang paninda niya, ngunit hindi agad binayaran. "Balik ka bukas, wala pa raw budget release." Walang tanong, walang galit, tumalikod na lang siya. Minsan, may kapwa delivery boy na nagbiro habang sabay silang naghihintay ng elevator. "Uy, ikaw yung laging pawis na delivery girl, di ba? Astig mo ah, mukha kang lalaki pero cute naman pag ngumiti." Napangiti siya kahit hindi niya gusto ang komento. Sanay na siyang minsan ay hindi siya maintindihan ng mundo. Minsan pa nga ay may sumitsit sa kanya sa daan. Akala'y lalaki siya. Tapos, tatawanan siya pag napansing babae pala. Hindi siya nagrereklamo. Nakatuon ang isip niya sa mas mahahalagang bagay. Ang maiuwi ang kita, ang maipon para sa tuition balang araw, at ang mapanatiling buhay ang panaderya kahit paunti-unti na lang
ang bumibili. Isang araw ng Biyernes, habang tinatahak niya ang pababang kalsada sa may Kalayaan Avenue, isang motorsiklo ang biglang sumalubong sa kanya. Hindi na siya nakaiwas. Sumadsad ang bisikleta at dumiretso siya sa semento. Nagtalsikan ang mga tinapay at nagasgasan ang kanyang tuhod at palad. Ang rider, imbes na humingi ng tawad, ay dumaan lang at tuluyang umalis. Tila napulala siya sa sakit. Ngunit tinipon niya ang mga nalaglag na tinapay, sinuri ang mga nabasag na plastik. Umupo siya sa gilid ng kalsada at pumikit. Bakit ba ganito palagi? Bakit parang mas lalo akong lumalapit sa pagkatalo tuwing lumalaban ako? Biglang lumapit ang batang naglalako ng basahan. Ate, okay ka lang? Gusto mo ng tubig? Mumiti siya. Okay lang ako. Salamat ha. Buti pa ikaw may dala kang tubig. Bigay lang din ng suki. Pero pag ikaw ang bigyan ng Diyos, baka mas marami pa dyan. Muli, ngumiti siya. Ibinahagi sa kanya ng batang iyon ang kalahati ng baon nitong biscuit. At mula roon, pinilit ni Clarice na tumayo. Sugatan, marumi at napagod na. Pero bumalik siya sa panaderya, sakay ng kanyang bisikleta, nakataas ang ulo. Pagsapit ng gabi, kahit nangingingid na ang mga kamay niya, naghalo pa rin siya ng masa habang kinakausap ang ama. Clarice, kamusta biyahe mo? Medyo inabot ng ulan pa, pero okay lang, naitawid ko lahat. Pinakita ni Mang Pablo ang kamay nitong may paso. Mukhang kailangan mo na talagang palitan ako rito minsan. Tayo puto pa, di bali ng pagod basta buo pa ang pangarap. Pagkatapos nilang maglinis, umakyat na siya sa kwarto. Ngunit bago matulog, muling binuksan ni Clarice ang kanyang lumang cellphone. Nag-type siya sa search bar, Structural Failures in Bridge Design. At mula sa maliit na screen ay muling lumawak ang kanyang mundo. Sa bawat chart, sa bawat term na hindi agad niya naiintindihan, ay nandoon ang hamon na kanyang hinaharap gabi-gabi. Ang pagkahulog niya sa kalsada ay di hamak na mas magaan kaysa sa pagkabagsak ng loob niya tuwing naiisip niyang baka hindi niya maabot ang kanyang pangarap. Pero lagi niyang pinipiling bumangon. Lagi siyang bumabalik sa bisikleta. At kahit ilang ulit siyang maunsyami, para sa kanya, wala sa antas ng buhay ang sukatan ng talino. Nasa lalim ito ng determinasyon. Habang hinihipo niya ang sugat sa kanyang tuhod, narinig niyang bumuhos na naman ang ulan. Ngunit sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, mahimbing siyang nakatulog dahil alam niyang kinabukasan gigising siyang muli para muling maghatid ng tinapay at muling dalhin sa mundo ang init ng kanyang tahimik na laban. Makalipas ang ilang buwan ng pagde-deliver ng tinapay at pagtitiis sa init, ulan at hirap, mas lalong tumibay ang loob ni Clarice. Pero sa likod ng kanyang tahimik na mukha, ay nananatiling buhay ang apoy ng isang lihim. Ang pangarap na makapag-aral muli at maging civil engineer. Sa maliit na silid nilang magkakapatid, tuwing gabi matapos ang hapunan at pag-aayos ng panaderya, nauupo siya sa tabi ng bintana kung saan sinasayawan ng ilaw mula sa kalye ang kanyang notebook. Hindi ito ordinaryong kwaderno. Dito niya isinusulat ang kanyang mga ideya, drawing at obserbasyon tungkol sa mundo ng arkitektura at estruktura. Isa sa mga bagay na pinagmumulan ng kanyang inspirasyon ay ang blueprint book na iniwan sa kanya ni Ma'am Estrella. Kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi niya iyon tinalikuran. Binabalik-balikan niya ang mga pahina, sinusubukang intindihin ang mga simbolo at terminolohiyang para sa iba'y komplikado. Para sa kanya, ang bawat guhit at sukat ay may kwento, may kahulugan. Parang mga pangarap na hindi kailanman naglaho kahit gaano pa ito kalayo. Kapag wala ng katao-tao sa paligid, isinusulat niya sa likod ng resibo o kahit sa mga lumang papel ng panaderya ang sarili niyang mga floor plan. May mga drawing siya ng isang tahanang gawa sa hollow blocks. May sukat at bintanang ayon sa direksyon ng araw. May disenyo rin siya ng tulay na kayang magtagal kahit sa panahon ng matitinding bagyo. Sa isip niya,
Kung may pagkakataon lang sana siyang makapag-aral muli, malayo na sana ang narating na mga drawing na yon. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang mesa, bigla siyang napahinto nang makita ang isang papel na sinulatan ng kanyang nakababatang kapatid na si June. Para kay Ate Clarice na magiging engineer balang araw, nakasulat iyon sa Crayola. Napangiti siya pero hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Sa murang edad ni June, alam na nito ang tunay na laman ng puso ng kanilang ate. Kinabukasan, habang namimili ng baking supplies, nadaanan niya ang isang bookstore. Hindi niya ugaling pumasok pero biglang may humatak sa kanya para lumapit sa display. Nandoon ang isang engineering textbook. Second hand pero buo pa rin ang pahina. Peso ang 120 pesos. Ang presyo, tiningnan niya ang laman ng pitaka, 100, 350 at 2 piso. Nag-isip siya. Kung bibilhin niya iyon, kulang na siya sa pambili ng itlog na kailangan para sa ensaymada ng tatay niya. Lumapit ang matandang tindera sa kanya. "Mahilig ka ba sa math, iha?" Tumango siya. "Gusto ko pong maging engineer, pero sa ngayon po, panadero po muna ako." Mumiti ang matanda. "Huwag mong maliitin ang panadero. Alam mo bang yung asawa kong engineer, dati ring naglalako ng pandesal. Heto, kunin mo na, 50 pesos na lang." "Po, pero hindi po. Sabi ko kunin mo na, kaysa mabulok dito. Alam ko na mapupunta yan sa tamang tao." Hindi na siya nakatanggi. Sa kauna-unahang pagkakataon, may hawak siyang engineering book na may pangalan ng tunay na universidad sa pabalat. Umuwi siyang may kaba at tuwa sa puso. Ikinuwento niya ito sa kanyang ama, ngunit hindi ito agad natuwa. "Clarice, baka maubos na naman ang ipon mo dyan. Wala naman tayong pambili ng matrikula. Baka masaktan ka lang," seryosong sabi ni Mang Pablo. Ngunit may ningning sa mata ni Clarice. "Pa, hindi po ito tungkol sa matrikula ngayon. Gusto ko lang pong magsimula, kahit sa sarili kong paraan lang muna." Mula noon, bawat libreng sandali niya ay inilalaan sa pagbabasa ng librong iyon. Kahit hindi niya agad maunawaan ang ilang equations, hindi siya sumusuko. Sa YouTube, pinapanood niya ang mga tutorial ni Engineer Brian Cruz, isang Filipino engineer na kilala sa mga educational videos ukol sa basic construction. Load distribution, foundation depth, retaining wall, unti-unting dumadami ang salitang nauunawaan niya. Tuwing weekend naman, nagboluntaryo siyang magturo sa ilang batang kapitbahay ng math. "Kuya Alvin, ilang sides meron ng pentagon?" tanong niya sa isang batang lalaki habang sila'y nasa bangketa. "5 po," masiglang sagot ng bata. "Good, sige, drawing natin. Tapos lagyan natin ng sukat. Imagine ninyo, ito yung shape ng bahay." Para kay Clarice, hindi sapat na siya lang ang nangangarap. Gusto rin niyang ibahagi ang konting nalalaman sa iba. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga batang naghahanap din ng liwanag sa gitna ng kawalan. May isang eksena isang gabi na hindi niya malilimutan. Nakaupo siya sa harap ng kanilang tindahan, pinagmamasdan ang langit, habang bukas sa tabi niya ang notebook na puno ng mga drawing. Lumapit ang ama niya at naupo sa tabi niya. "Alam mo anak, minsan naiisip ko, baka masyado kitang hinila pababa. Dapat hindi kita pinatigil sa pag-aaral." Napatingin siya rito. "Pa, hindi po kayo pabigat. Kung hindi ako tumigil, hindi ko mararanasan tong mga ito. At hindi ko po malalaman kung gaano ko pala kamahal ang pangarap ko." Niyakap siya ng ama, mahigpit, walang salita. Pero sa yakap na iyon ay nandoon ang kasunduan. Walang hadlang na hindi kayang lampasan ng isang pamilyang nagmamahalan. Sa simpleng notebook, sa lumang cellphone na may libreng data, at sa sirang lapis na paulit-ulit niyang pinatatalas, umusbong ang pangarap ni Clarice. Isang pangarap na hindi niya ipinagsisigawan pero araw-araw niyang pinatutunayan. Isang pangarap na balang araw ay hindi na lang lihim, kundi magiging inspirasyon ng maraming batang katulad niya. Mga batang gutong sa kaalaman, uhaw sa pag-asa, at handang maglakad sa hirap
basta't maparating sa tunay na tagumpay. Maagang umalis si Clarice mula sa panaderya. Nakaayos ang mga pandesal, Spanish bread at pan de coco sa basket ng bisikleta. Maingat na tinakpan ng malinis na puting tela. Muli na naman siyang magde-deliver sa kilalang gusali sa Ortigas kung saan naroon ang ilang kumpanyang bumibili ng produkto nila. Isa sa mamasuki ay ang Archignis Builders, isang malaking construction company na regular na uma-order ng tinapay para sa kanilang opisina. Pagkarating niya sa gusali, agad siyang pinigilan ng gwardiya sa gate. "Miss, anong sadya mo? May delivery ka ba? Pakita ng ID," utos nito. Inabot ni Clarice ang papel kung saan nakasulat ang regular order para sa second floor ng Archignis. Piningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. At tila may pangaalipustang tingin bago siya pinayagang makapasok. Umakyat siya sa elevator at dumiretso sa pantry ng opisina gaya ng dati. Nang matapos niyang iayos ang tinapay sa mesa, biglang bumuhos ang ulan. Malalakas na patak ng ulan ang kumalabog sa bintana ng pantry at sa loob ng ilang minuto, nabalot ng ingay ng ulan ang buong gusali. Nagpasya siyang maghintay muna sa loob at pinayagan naman siya ng janitress na tumambay pansamantala. Habang nakaupo sa isang sulok, napansin niya ang ilang lalaki sa kabilang conference area na tila abalang-abala sa pag-uusap. May drawing board silang ginagamit, mga tablet at architectural printouts na nakalapag sa mesa. Isa sa mga naririnig niyang salita ay support failure, load estimate, at bridge arch tension. Hindi napigilan ni Clarice ang sarili na lumapit ng bahagya. Hindi para makisali kundi para tumingin lang sa isang blueprint na malapit sa kanya. Isang disenyo ng overpass. Isa itong multi-lane pedestrian overpass na may curved roof at double-layer support. "Uy, huwag mong hawakan yan. Hindi yan display." Sigaw ng isa sa mga nakaupo. Sabay kuha ng drawing mula sa harapan niya. "Pasensya na po. Napansin ko lang po na parang may kulang sa cross-bracing sa pagitan ng mga girder. Baka po hindi masalo ng tama ang lateral load kapag sabay-sabay ang tao sa gitna." Mahinahong sagot ni Clarice. Tahimik saglit ang kwarto bago sumabog sa tawa ang mga lalaki. "Ano raw? Lateral load?" hirit ng isa. "Grabe, kahit delivery girl ngayon, nag-i-Ingles na ng engineering terms." Ani ng isa pa, sabay sipol. "Miss, baka dapat mag-stick ka na lang sa tinapay kesa magturo ng ganito. Pangaalas ka pa ng pinakamatangkad sa grupo." Namula ang pisngi ni Clarice, hindi dahil sa hiya, kundi sa pigil na galit. Hindi siya umimik. Hindi siya sanay makipagbangayan. Pero bago siya tumalikod, binitiwan niya ang huling salita. Hindi para ipahiya, kundi para bigyang pansin lang. Kung mali po ang pagkakadistribute ng support sa gitna, pwedeng bumagsak ang buong overpass kapag biglang dumagsa ang mga tao. Muling natahimik ang grupo, ngunit agad din itong napalitan ng muling pagtawa. Pag-alis niya sa conference area, hindi na siya muling tumingin pa sa likod. Bumalik siya sa pantry, kinuha ang basket, at lumabas ng gusali. Basang-basa ang kanyang sapatos, pero hindi iyon ang dahilan ng lamig na nararamdaman niya. Mas masakit ang hindi makinig sa isang sinserong obserbasyon, lalo na kung galing ito sa isang taong pinagtatawanan lamang. Kinagabihan, habang pinipiga ang kanyang medyas at sinasampay ito sa silong, kinausap siya ng ama. "Bakit parang matamlay ka ngayon, anak? Pa kung alam mo lang po gaano kahirap magbigay ng opinyon sa lugar kung saan hindi ka welcome. Parang kahit anong sabihin mo, babanggain lang nila kasi hindi ka nila kiniilalang may alam." "Alam mo, Clarice," sagot ni Mang Pablo habang hinahalo ang masa ng pandesal, "ang mga taong marunong, tahimik lang. Pero ang mga tunay na matatalino, marunong ding makinig kahit sa tahimik." Napaisip siya. Totoo nga, wala siyang kailangan patunayan sa mga taong ayaw makinig. Pero hindi rin niya kailanman kailangang manahimik sa harap ng maling ginagawa, kahit hindi siya profesional, kahit wala siyang diploma. Kinabukasan, may dumating na kakaibang mensahe sa kanyang lumang cellphone. Hindi galing sa customer o suki sa panaderya,
kundi mula sa isang hindi pamilyar na numero. Good morning, this is Miss Angela Uy from Arc Cygnus Builders. The CEO would like to invite you to attend a design review meeting tomorrow. Please confirm if you're available. Nagtaka si Clarice. Sa una ingakala niyang scam, ngunit nang muling mag-text ang HR staff at banggitin ang pangalan ng project manager ng overpass, doon siya kinabahan. Bakit siya iniimbitahan? Sabay-sabay niyang naramdaman ng kaba, tuwa at takot. Paano kung pagtatawanan na naman siya? Paano kung ipahiya siya sa harap ng mga profesional? Pa, tawag niya habang bitbit ang cellphone. Tila nanalo ka ng raffle sa mukha mong yan, ah? Biro ni Mang Pablo. Hindi ko po alam kung nanalo. Pero iniimbitahan po ako ng mga engineer kahapon para sa isang meeting. Gusto raw nila akong imbitahan sa design review. Hindi agad nakaimik ang ama. Nang makabawi ito sa gulat, tumango ito. Sige, pumunta ka. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangan ng diploma para sabihing tama ang ginagawa mo. Dumahan siya ng ukay-ukay ng gabing iyon. Bumili ng polo shirt na kahit paano'y presentable. Pinlansa niya ito ng maigi at inihanda ang isang lumang sketchpad kung saan isinulat niya ang kanyang obserbasyon sa structural issue ng overpass. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari kinabukasan. Pero isang bagay ang alam niya, hindi siya pupunta roon bilang delivery girl. Pupunta siya roon bilang taong may boses at kahit walang titulo, may karapatan magsalita kapag nakikita ang tama. At sa pagbitaw niya ng huling halinghing ng gabi, sa ilalim ng kupas na kisame ng kanilang bahay, nagpa siya si Clarice na ito na ang simula ng pag-angat ng kanyang tinig. Isang tinig na matagal nang binabaliwala, pero darating ang araw ay gigising sa kamalayan ng mga sanay lamang sa mga diplomang nakasabit sa pader. Maaga pa lang ay hindi na mapakali si Clarice. Sa gitna ng usok ng tinapay at kalansing ng kawali sa panaderya, ang utak niya ay abala sa pag-uulit ng mga bagay na maaaring itanong sa kanya sa meeting. Hindi pa rin siya makapaniwala na mismong ang kumpanya, ang Arc Cygnus Builders na nagmistulang pedestal ng kayabangan kahapon, ang nag-imbita sa kanya para lumahok sa kanilang company meeting. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, matakot o kabahan. Basta ang malinaw lang, hindi siya pwedeng umatras. Clarice, ayos ka lang ba? Kanina ka patulala dyan sa pandesal, tanong ng ama habang hinahalo ang masa. Napatingin siya sa kanyang ama, saka ngumii ng pilit. Pa, yung invitation po kahapon, mukhang totoo talaga. Pinapapunta po ako bukas ng umaga sa main office nila para daw sa design review. E di pumunta ka, sagot ng ama habang pinupunasan ang pawis sa noo. Wala ka namang ginawang masama. Baka gusto ka nilang tanungin o baka nakita nila na may punto ka. Tumango si Clarice, ngunit hindi niya sinabi na sa loob-loob niya, nagdadalawang isip pa rin siya. Paano kung pinapatawag siya hindi para pakinggan, kundi para ipahiya? Paano kung trap lang ito para pagtawanan siya ng mga engineer sa harap ng mas marami pang tao? Sa gabing iyon, pinilit niyang hanapin sa aparador ang pinakamalinis niyang kasuotan. Wala siyang damit na formal, pero naalala niya ang lumang polo shirt na binili ng kapatid niya sa ukay-ukay ilang buwan na ang nakaraan. Puti ito, may kaunting tagpi sa gilid pero maayos naman kapag naiplantsa. Pinulungan siya ni June, ang bunsong kapatid, na plansahin ito gamit ang luma nilang plancha. Ate, suotin mo to ha, swerte yan. Diyan ka nanalo ng libreng taho sa perya dati, di ba? Pabirong sabi ng bata. Natawa si Clarice. Oo nga no, baka swertehin ulit ako bukas. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nakaayos na si Clarice. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod at may harina, ay maayos na ngayon, nakalaylay at sinuklay ng maigi. Bitbit niya ang maliit na backpack kung saan naroroon ang sketchpad, lapis at ilang drawing na ginawa niya tungkol sa suot design ng overpass. Wala siyang balak mangaral o magpakitang gilas. Gusto lang niyang ipaliwanag ang nakita niyang posibleng problema. Pagdating na sa gusali ng Arc Cygnus, inabutan siya ng receptionist ng isang guest badge.
Nang makita ang pangalan niya sa logbook, medyo nagtaka ito. Ah, ikaw po si Miss Clarice de la Paz? Ikaw po ba yung, delivery girl last time? Tanong ng receptionist, hindi maitago ang pagtataka. Opo, ako po yun. Ah, okay ma'am. Pinapunta po kayo sa boardroom, second floor. May meeting daw po kayo with the executives. Muntik nang malaglag ang bitbit niyang sketchpad. Sa dami ng inaasahan niya, hindi niya akalaing sa mismong boardroom siya dadalhin. Pinilit niyang maging kalmado. Sa elevator pa lang ay ramdam na niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang palad, pero mahigpit niyang hinawakan ang bag. Pagsilip niya sa boardroom, nakita niyang puno ito ng mga taong pormal ang kasuotan. Naroon ang ilang lalaking engineer na nakita niya kahapon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Nandoon din ang project manager, si Engineer Teresa Gonzaga, at isang lalaking naka-Amerikana na sa palagay niya ay ang mismong CEO. Pinaupo siya sa pinakahuling silya sa dulong bahagi ng silid. Tahimik siya. Wala ni isa mang lumapit o bumeso. Lahat ay tila may sariling mundo. May kanya-kanyang tablet o laptop sa harapan. Makaraan ang ilang minuto, dumating si Engineer Gonzaga at tumingin sa direksyon niya. Good morning. Let's begin. We've invited Miss Clarice de la Paz here today because of an interesting observation she made yesterday regarding our overpass support system. Some of you may have already met her. Not under the best light, I'm afraid. Narinig niya ang mahihinang halakhak sa likod. Nakayuko siya, ngunit pinilit niyang manatiling mahinahon. Sa loob-loob niya, pinapaalala niya sa sarili, hindi mo sila papatulan. Nandito ka para ipaliwanag lang, para sa katotohanan, hindi sa panakpakan. Isang engineer ang bumulong sa katabi. Anong malay ng tindera ng pandesal sa bridge construction? Ang ganitong mga salita ay hindi na bago kay Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Sa halip, nilingon niya ang nagsalita at tinanguan lang. Ilang minuto pa, ipinasa sa kanya ang whiteboard marker. Miss de la Paz, kindly explain what you noticed, sabi ni Engineer Gonzaga. Lumakad siya papunta sa harapan. Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Pero paghawak niya ng marker, tila bumalik ang lakas sa kanyang loob. Hinugot niya ang maliit na blueprint na ginawa niya mula sa sketchpad. Saka ito isinabit sa gilid ng board. Sa mahinahong tinig, nagsimula siyang magsalita. Sa layout po ng overpass, napansin ko na hindi pantay ang load distribution sa gitna ng parko. Kung sabay-sabay pong aapak ang maraming tao sa central span, lalo na kung may emergency tulad ng sunog o lindol, posibleng magkaroon ng structural buckling sa ilalim ng main support. Habang nagsasalita siya, isa-isang napatingin sa kanya ang mga engineer. Ang dating mata ng pag-aalangan ay napalitan ng tahimik na pagsusuri. Ginamit ko po ang basic formula para sa axial force ng compression members. Patuloy ni Clarice. Kahit hindi po ako engineer, natutunan ko ito mula sa libreng resources online. At kung ililipat po natin ang secondary support dito, sabay guhit sa kabilang bahagi ng design, mas mapapantay natin ang load distribution at mababawasan ang stress sa gitna. Sa oras na yon, wala nang tumatawa. Wala nang pumupuna sa suot niya, sa buhok niya, o sa delivery girl siya o hindi. Ang naroon na lamang ay katahimikan, isang uri ng paggalang na unti-unting umuusbong sa paligid ng silid. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Clarice, naramdaman niyang may saysay ang kanyang tinig. Wala man siyang diploma, ngunit ngayon, may pakiramdam siyang para na rin siyang nakatayo sa entablado ng propesyon. Dala-dala hindi lang ang pangalan niya, kundi ang dignidad ng lahat ng katulad niyang piniling lumaban sa tahimik. Pagkatapos ng maikling presentasyon ni Clarice sa harap ng boardroom ng Arkinis Builders, humupa ang tensyon sa loob ng silid. Ilang segundo ng katahimikan, tila bumabalot pa rin ang pagtataka at hindi maipaliwanag na pagdududa sa mga mata ng ilang naroroon. Ngunit hindi pa man tuluyang nauupo si Clarice sa kanyang silya,
biglang sumingit ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang dulo ng mesa. "Excuse me." Sabay tayo ni Engineer Arvin Madrigal, ang Senior Project Engineer na isa sa mga unang tumawa sa kanya kahapon. "Pasensya na pero, are we seriously entertaining design suggestions from a delivery girl?" Nagtinginan ang ilang kasamahan niya. Ilan ay nagtaas ng kilay, ang iba namay napangiti na lang pilit. Sa tono ng kanyang tinig, malinaw na hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinabi ni Clarice. Hindi nagsalita si Clarice. Hindi niya binawi ang kanyang paliwanag, hindi rin siya nagpakita ng inis. Sa halip, iniangat niya ang kanyang sketchpad at muling ipinakita ang simpleng computation na ginawa niya, gamit ang mga value na nakuha niya sa publicly available data ng local infrastructure projects. "Hindi ko po intensyon na palitan ang plano nyo." Mahinahong tugon niya. "Gusto bilang pong ipaalam yung posibleng senaryo kung may oversight sa Central Compression Zone, lalo na po't ginagastusan ito ng gobyerno gamit ang pondo ng bayan." Muling natahimik ang silid. Ngunit si Engineer Madrigal hindi pa rin natitinag. "Ang dami-dami naming pinag-aralang engineers dito. Tapos isang tindera lang ng pandesal ang magsasabi sa amin kung tama o mali ang design. Sorry, pero this is ridiculous." Sa harap ng ganoong klaseng komento, tumindig si Clarice. Hindi para makipagtalo, kundi para ipagtanggol ang sarili sa paraang alam niyang hindi nakakababa ng dignidad. "Sir, hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Pero kahit wala po akong degree, marunong po akong magbasa, magtanong at mag-aral. Hindi po ako nagsalita para manginsulto, kundi para magtanong lang po na baka may nakita lang akong hindi napansin sa plano. At kung mali po ako, ayos lang din po. Pero kung tama, baka makatulong." Tila napako ang tingin ng lahat kay Clarice. Sa kanyang pananalita, dama ang sinseridad at paninindigan. Wala ni isang pahiwatig ng kayabangan, walang pagmamataas, kundi kapakumbabaan na may halong katalinuhan. Sa puntong yun, tumayo ang isang matandang lalaki mula sa gitna ng mesa, ang mismong CEO ng Arkinis, si Mr. Roberto Ilagan. Tahimik ito buong oras, ngunit ngayon nagsalita. "Clarice," aniya, "pwede bang pakiulit yung part tungkol sa load redistribution? Yung tungkol sa arch bracing?" Muling lumapit si Clarice sa whiteboard. Sa mas pinino at mahinahong paraan, ginuhit niyang weak point na tinukoy niya at ipinaliwanag kung paano ito magiging kritikal kapag may biglaang paggalaw ng masa sa gitna ng tulay. Sa simplified truss model po, ito pong part na to ang unang babagsak kapag wala pong tamang compression control. Dagdag niya habang pinapakita ang diagram. Habang ginagawa niya ito, napansin ng lahat na unti-unting bumabago ang ekspresyon ni Engineer Madrigal. Mula sa pangungutya ay napalitan ito ng tahimik na pagmamasid. Isa-isang inilabas ng ibang engineer ang kanilang tablets at pinikturan ang drawing ni Clarice. "Sir, sabat ng isa sa mga assistant engineer. Tama siya. I-double-checked her numbers. The deviation from our current estimate is only around 2 to 3%. Pero sapat yun para mag-create ng strain sa main span kapag overloaded." Nagkatinginan ng iba sa mesa. Si Engineer Gonzaga, na kanina pang nakamasid kay Clarice, ay tumango-tango. "This is a serious insight. And if an Clarice," wika ng CEO, "hindi ko alam kung saan mo natutunan yan, pero gusto kitang pasalamatan. Madalas kasi kaming mabulag ng sarili naming expertise. Nakakalimutan naming minsan, yung tunay na talino, hindi palaging nanggagaling sa unibersidad, kundi sa obserbasyon, pagsusumikap, at malasakit." Napatingin si Clarice sa kanya, hindi makapaniwala sa mga salitang narinig. "Gusto kitang imbitahan bukas. Umunta ka dito. Ako mismo ang magpapakilala sa iyo sa Scholarship Committee ng Arsignis Foundation. Bihira akong magrekomenda, pero gusto kong suportahan ang kagaya mong hindi lang matalino, kundi may prinsipyo." Napatitig si Clarice sa kanyang sketchpad. Hindi niya ito agad na nasagot. Sa halip,
ay naramdaman na lang ninyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Inunasan niya ito bago pa man makita ng iba. "Salamat po," bulong niya. "Hindi ko po ito inaasahan. Gusto ko lang naman pong tumulong." Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad siya palabas ng boardroom, nilapitan siya ng isa sa mga junior engineers. "Clarice, kung gusto mo, may extra copy ako ng Structural Engineering Reviewer. Baka makatulong sa'yo." "Salamat po," sagot niya. At bago pa siya tuluyang makababa ng elevator, may isang babae mula sa HR ang lumapit. "Miss De La Paz, ako si Miss Ina Serrano mula sa Internship Coordination. Gusto ka sanang makausap ng team namin about a possible training program na pwedeng i-tailor sa schedule mo. May plano ka bang bumalik sa pag-aaral?" Napangiti siya. "Meron po, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula." "Kung gusto mo, tutulungan ka namin." Habang bumalik siya sa kanyang bisikleta na nakaparada sa tapat ng gusali, tila mas magaan na ang kanyang hakbang. Ngayon hindi na lang siya delivery girl. Isa na siyang binigyang pansin, binigyang halaga at higit sa lahat, isang babaeng nagpahayag ng katotohanan at pinili ng tamang landas sa gitna ng pangungutya. Hindi man siya umalis sa gusaling iyon bilang isang profesional, lumabas siya roon bilang taong may tinig. At iyon ang simula ng pagbabagong hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa pananaw ng mga taong minsang tumingin sa kanya ng mababa. Lunes ng umaga, muli na namang gumising si Clarice ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ngunit hindi para mag-deliver ng tinapay. Sa halip, ito ang araw kung kailan siya muling babalik sa gusali ng Arsignis Builders. Ngunit ngayon, hindi bilang delivery girl. Hindi rin bilang panauhin sa isang meeting. Ngayong araw, siya ay tinawag upang tumayo sa harap ng Design Committee, isang panel ng mga lisensyadong engineers, project managers at architect consultants para magbigay ng detalyadong paliwanag sa mungkahi niyang pagbabago sa structural layout ng overpass. Habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng maliit na salamin sa kusina, tahimik lang si Clarice. Pinagmamasdan siya ng kanyang ama mula sa gilid, hawak ang tasa ng kape. "Anak," bungad ni Mang Pablo, "wag mong i-pressure ang sarili mo. Sabihin mo lang kung anong nasa puso mo. Wala kang kailangang patunayan." Ngumiti si Clarice kahit pilit. "Pa, ngayon lang po ako tatayo sa harap ng mga ganong klaseng tao. Mga profesional, mga eksperto. Takot po ako, pero mas natatakot po ako na hindi ko subukan." Pagdating niya sa gusali, sinalubong siya ng HR personnel na si Miss Ina Serrano. May dalang ID badge na may pangalan niya at may linyang Guest Technical Presenter. Napaniti si Clarice nang makita ito. Hindi man ito lisensyang iniaabot sa kanya? Ila ito'y baunang hakbang patungo sa direksyong matagal na niyang pinapangarap. Inihatid siya sa isang conference hall, mas malaki kaysa sa boardroom na pinuntahan niya noon. Sa unahan ay may projector screen, whiteboard, at nakahilera ang mahigit 15 katao, pawang nakapormal at seryosong nakamasid. Sa gitna ng tensyon, inabutan siya ng isang microphone na assistant. "You may begin when ready, Miss De La Paz." Huminga siya ng malalim. Lumapit sa harapan, inilabas ang kanyang drawing pad at nagsimulang magsalita. "Magandang umaga po. Ako po si Clarice De La Paz. Hindi po ako engineer. Hindi rin po ako graduate ng kahit anong kolehiyo. Ako po ay isang delivery girl na tumigil sa pag-aaral para tumulong sa pamilya. Pero mula po sa panaderya namin, gabi-gabi po akong nagbabasa ng mga libre sa internet tungkol sa bridge design. Natutunan ko po yung tungkol sa load transfer, force distribution at moment resistance hindi dahil may nagturo sa akin, kundi dahil gusto ko po." Saglit siyang natigilan. Tiningnan ng bawat isa sa panel, saka muling nagsalita. "Nitong nakaraang linggo po, napansin ko po yung plano ng Arquinis sa pedestrian overpass. May konting concern po ako tungkol sa possible shear stress sa gitnang bahagi ng span. Base sa simplified truss model at isang formula para sa critical buckling load, napansin ko pong maaaring magkaroon ng torsional instability kung walang diagonal bracing na nag-a-absorb ng lateral vibration."
Hindi siya sigurado kung naiintindihan ng lahat ang kanyang sinasabi, pero hindi siya nagpatinag. Sa halip, kumuha siya ng marker at gumuhit sa whiteboard ng basic cross-section ng design na naalala niya. Ipinakita niya kung paano umiikot ang stress mula sa central arch at kung anong bahagi ang una nitong bibigay sa ilalim ng pressure. Kung ilalagay po natin ang diagonal support dito, sabay turo sa gitna ng arko, makakabuo po tayo ng mas balanse at symmetrically stable na structure. Hindi na lang po ito simpleng semi-parabolic arch, kundi magiging dual support load distributor na may built-in safety redundancy. Tahimik ang lahat. Wala ni isang bumubulong. Ang dating mga mukhang puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay seryoso nang nakikinig. Karamihan ay nakatitig sa diagram, habang ang iba'y tahimik na nagsusulat ng notes. Isang matandang lalaki ang unang nagsalita, si Engineer Manalili, isang retired structural engineer at isa sa pinakamatagal sa industriya. Miss De La Paz, aniya, sa dami ng batang engineer na kinakausap naming taon-taon, bihira akong makakita ng ganitong uri ng obserbasyon. Your explanation may lack the technical polish, but the substance is undeniably sharp. At yung instinct mo, yan ang hindi tinuturo sa classroom. Isang batang babaeng architect din ang tumayo. Sa totoo lang po, noong una akala ko publicity stunt lang ito ng kumpanya. Pero ngayon ko po naintindihan kung bakit kayo narito. Ma'am, nakaka-inspire kayo. Kung may ganyang kaisipan ang isang taong hindi pa man nakakapasok ng kolehiyo, anong klasing engineer pa kaya kapag nabigyan ng tamang oportunidad? Narinig ni Clarice ang taunting palakpakan sa gilid. Ilan sa mga kasama sa panel ay nagsimulang ngumiti. Ang dating malamig na silid ay tila unti-unting umiinit, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa respeto. Sa kalagitnaan ng presentasyon, lumapit sa kanya si Miss Serrano at iniabot ang isang sobre. Clarice, ito ang application form para sa our Ignis Foundation Scholarship. Hindi lang yan para sa tuition. May allowance at review support materials na rin. Pati gadget. Hindi mo kailangang ipressure ang sarili mo. Pero gusto namin na simulan mo na ang pagbabalik sa eskwela ngayong taon na. Napatingin si Clarice sa papel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng emosyon. Hindi niya inaasahan na ang simpleng obserbasyon sa isang blueprint ay magiging daan para matupad ang matagal nang inaasam. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Engineer Madrigal. Hindi na ito ang mayabang at mapanlait na lalaking kaharap niya dati. Tahimik ito, hawak ang kopya ng bagong plano na may modifikasyon base sa kanyang mungkahi. Clarice, mahinang wika nito. Kanina pa ako nag-iisip kung paano kita kakausapin. Pero siguro kailangan ko lang tanggapin. May mga bagay talaga na mas nakikita ng mga taong nasa labas ng sistema. Pasensya na kung minamaliit kita noon. Ngumiti si Clarice. Wala pong problema, hindi ko po yun dinamdam. Naintindihan ko po na minsan mahirap paniwalaan ang isang taong hindi mo inaasahang may alam. Habang palabas siya ng gusali, napansin niyang may mga staff ng kumpanya na ngayon ay ngumiting bumabati sa kanya. Wala na ang mapanghusgang tingin, wala na ang biro sa tinapay. Ngayon, siya na si Clarice De La Paz, ang dating delivery girl na naging tinig ng pagbabago sa gitna ng mga dingding ng kumpanyang sanay sa mga taong may diploma. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng susunod na hakbang, pero isa lang ang malinaw. Nagsimula na siyang magsalita at mula ngayon, hindi na siya titigil. Lumipas ang ilang araw matapos ang matagumpay na pagpresenta ni Clarice sa design review ng Archignis Builders. Sa katahimikan ng panaderya, habang iniikot niya ang masa sa lumang mesa gamit ang pinakamasipag niyang mga kamay, may bagong anyo ng kapayapaan sa kanyang mukha. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga nangyari. Mula sa pagiging ordinaryong delivery girl, ngayon ay naging laman siya ng bilungan sa loob ng isa sa pinakatanyag na engineering firm sa bansa.
habang abala siya sa paggawa ng dough para sa bagong batch ng pandesal, biglang dumating si Miss Ina Serrano ng Arquignis. Hindi inaasahan ni Clarice ang pagbisita nito. Nakasuot si Miss Serrano ng puting blouse at itim na slacks, pero dala nito ang isang maliit na sobre at ilang folder. Clarice, bungad niya habang nakangiti. Sorry kung biglaan ang dating ko, pero gusto kitang makausap ng personal. Napatingin si Mang Pablo mula sa likuran. Galing po ba kayo sa Arquignis, ma'am? Tanong niya habang pinupunasan ng kamay sa tuwalya. Opo, si Clarice po kasi ay officially in. Clarice, gusto kong malaman mo na iyong napansin sa overpass ay hindi lang basta minor detail. Napag-alaman ng design committee na kung hindi iyon napansin agad, maaaring nagdulot ito ng structural fatigue sa loob ng 3 taon ng operasyon ng tulay. It means nagligtas ka ng posibleng trahedya. Napalunok si Clarice. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang naging epekto ng kanyang simpleng obserbasyon. Hindi ko po alam, gusto ko lang po kasi talagang itanong yung nakita ko, sagot niya. Tumango si Miss Serrano. At dahil doon, inirekomenda ka na ng Chief Architect namin kay Sir Roberto Ilagan para sa Direct Mentorship Program. Kung papayag ka, magkakaroon ka ng 1 taon ng orientation training sa kumpanya habang nagsisimula ka sa kolehiyo. Ito na rin yung scholarship contract na kailangan mo lang pirmahan. Nang buksan ni Clarice ang sobre, naroon ang formal offer. Buong tuition, monthly allowance, gadget support, at mentorship sa isang engineer ng Arquignis. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niyang maramdaman. Tuwa, kaba, o simpleng pagtataka kung paano umabot sa ganito ang kanyang buhay. Ma'am, mahina niyang sambit. Pasensya na po kung medyo naiiyak ako. Kasi dati po, pangarap ko lang makita ang blueprint sa harap ko. Ngayon, may pirma na po ako sa kontrata. Maya-maya, dumating ang isa sa mga opisyal ng kumpanya, ang mismong chief architect ng proyekto, si Architect Jonathan Lim. Isang matangkad, tahimik na lalaki na may salamin at mabigat na tinig. Ikinagulat ni Clarice ang presensya nito sa kanilang panaderya. Miss De La Paz, sabi nito, humingi ako ng personal na permiso para makalapit sa inyo kasi may gusto akong sabihin. Hindi makapagsalita si Clarice. Pinagmasdan lang niya ang mukha ng lalaking dati akala niya hindi siya kailanman papansinin. Sa ilang dekada ko sa propesyon, sanay na kong makakita ng mga fresh graduates na punong-puno ng teorya. Pero ikaw, wala kang diploma, pero may hawak kang isa sa pinaka-importante sa field na to, disiplina at malasakit. Tahimik si Clarice. Napatingin siya sa kanyang sketchpad na nasa mesa, ang parehong gamit na ipinakita niya sa boardroom. Gusto ko sanang aminin sa'yo, patuloy ni Architect Lim. Noong una naming nakita ang report mo, akala namin tsamba lang. Pero nang suriin naming mabuti, na-realize namin mas naintindihan mo ang sitwasyon kaysa sa ilan sa aming senior staff. Kaya't hindi lang mentorship ang iniaalok namin ngayon. Gusto rin sana naming bigyan ka ng pagkakataong maging part-time contributor sa design audit team habang ikaw ay nag-aaral. Lalong napatitik si Clarice sa dokumentong nasa harap niya. Part-time contributor? Hindi lang siya estudyante, kundi maaari na siyang maging kasapi ng isang real-world project? Niyakap siya ng kanyang ama mula sa likuran. Anak, ito na yun. Ito na yung pagkakataong hinihintay mo. Lumapit si Clarice sa ama't humawak sa kamay nito. Pa, salamat po. Kasi kahit minsan, di niyo ako pinigilan mangarap. Makalipas ang ilang araw, formal nang pinirmahan ni Clarice ang kontrata. Ang dating ordinaryong delivery girl ay ngayon isa ng scholar, intern at consultant in training. Sa unang araw niya ng oryentasyon, sinalubong siya ng bagong grupo, mga batang engineers at interns na halos kasing edad niya. Isa sa kanila ay lumapit, si Aliana, isang UP student na nasa huling taon ng civil engineering. Ikaw pala si Clarice, yung sikat na delivery girl? Grabe, yung analysis mo, pinakita sa klase namin bilang case study.
Napangiti si Clarice. Grabe naman yang sikat. Hindi po ako sanay sa ganyan. Totoo naman. Ikaw ang rason kung bakit natigil ang prototype launch ng overpass. Kung hindi ka nagsalita, baka disaster yon. Sa panahong iyon, unti-unting lumilinaw kay Clarice ang isang bagay. Ang lakas ng loob ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging matapang. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pagpiling magsalita kahit hindi sigurado kung may makikinig. At sa kanyang karanasan, ang simpleng pagsasalita mula sa puso ay may kapangyarihang magbago ng takbo ng buhay. Hindi lang niya, kundi pati ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang pauwi siya, sakay ng jeep, hawak ang folder ng kanyang kontrata at mga reading materials. Inanaw niya ang langit. Dati-rati, tanging mga ulap ang tinitingala niya. Pero ngayon, ang langit ay hindi na lang basta abot tanaw. Unti-unti na niya itong naaabot. Mula nang formal na maging bahagi si Clarice ng Arsignis Builders bilang scholar at design contributor, tuluyan nang nagbago ang ikot ng kanyang mundo. Ang mga dating araw na puno ng pagod at alikabok sa panaderya ay napalitan ng mga araw na puno ng lecture, site visits at engineering modules. Ngunit kahit na maraming bago sa kanyang paligid, isa sa mga hindi niya kailanman tinalikuran ay ang kanyang pinagmulan. Tuwing Sabado at Linggo, hindi siya nag-a-absent sa panaderya. Maaga pa lang ay naroon na siya, tumutulong kay Mang Pablo sa pagmasa ng harina, pag-aayos ng lamesa at pag-aabot ng tinapay sa mga suki nilang matagal nang bumibili. Ang suot niyang apron ay may tatak pa ring tinapay ni Pablo. Ngunit ngayon, ang pagkakabit nito sa katawan niya ay may kasamang bagong pagtingin. Mula sa simpleng tagapagmana ng negosyo, siya na ngayon ay estudyanteng engineer. Anak, baka naman dapat magpahinga ka muna. Wika ng ama habang pinagmamasdan siyang bitbit ang 2 tray ng pandesal papuntang lamesa. Hindi po pa. Mas masarap pa rin ang tinapay natin kapag ako mismo ang naghulma. Biro ni Clarice. Nagtawanan silang mag-ama habang si June at Miko, ang kanyang mga nakababatang kapatid, ay abala sa paglalagay ng pandikit sa mga label ng paper bag. Bukod sa panaderya, sinimulan na rin ni Clarice ang klase sa UP Diliman bilang civil engineering freshman. Kahit na una siyang kinakabahan, agad siyang nakahanap ng mga bagong kaibigan. Sina Trina, isang matalinong batang mula sa Mindoro na anak ng nangingisda, at si Kevin, isang batang lalaki na may hilig sa mechanics at robotics. Grabe Clarice, paano mo naintindihan yung pinapaliwanag ni Sir? Tanong ni Trina matapos ang kanilang Strength of Materials class. Ewan ko ba, pero kapag naiisip kong may buhay na umaasa sa tibay ng bawat poste o tulay, mas nai-internalize ko siya. Parang hindi lang siya numero, kundi tiwala ng tao, sagot niya sabay lagay ng notes sa bag. Hindi nagtagal, nalaman ng isang architectural blog ang tungkol sa istorya niya. Nakausap siya ng isang editor at hiniling na ma-feature siya sa isang article na pinamagatang From Bread to Beams, The Journey of Clarice de la Paz. Hindi niya inakala ang magiging epekto ng artikulo. Naging viral ito. Maging ang mga dating kakilala sa barangay ay nag-send ng mensahe sa kanya, kabilang na ang ilang dating mga guro sa elementarya. Clarice, nakita ka namin sa article. Nakaka-proud ka, sulat ng isa niyang guro sa Facebook. Sabi ko na noon pa man, may kakaiba sa'yo. Ngunit sa kabila ng atensyong natanggap niya, hindi nagbago ang pakikitungo ni Clarice sa mga tao. Tuwing may bata sa panaderya na magtatanong ng math problem, pinapaupo niya ito sa gilid at tinuturuan habang nag-aantay ng tinapay. Huwag mong iisipin na mahirap yung algebra, sabi niya kay Liza, isang batang kapitbahay. Tingnan mo lang siya bilang larong nagtatago ng sagot at trabaho mong hanapin yon. Nang tanungin siya sa isang radio interview kung ano ang kanyang layunin matapos ang pag-aaral, hindi siya nagdalawang isip sumagot. Gusto ko pong gumawa ng mga disenyo para sa mga mahihirap na lugar. Yung mga bahay na kayang tumagal kahit may bagyo.
Gusto kong ibalik sa komunidad yung tulong na natanggap ko. Kasi kung hindi dahil sa panaderya, sa pamilya ko, at sa mga taong naniwala sa akin kahit wala akong diploma, wala po ako sa posisyong ito ngayon. Bukod pa ron, sinimulan din niyang magsulat ng blog na pinamagatang From Crumbs to Concrete, kung saan ibinabahagi niya ang mga aral mula sa buhay at engineering. Dito niya kinukwento ang pagkakaiba ng teorya at aktwal na karanasan, kung paano minsan kahit hindi mo pa natatapos ang kolehiyo, pwede ka nang maging bahagi ng solusyon sa tunay na mundo. Hindi kailangang may grado ka agad para makinig ang mundo sa iyo, sulat niya sa isa sa mga blog entries niya. Minsan, sapat ng tunay kang may malasakit. Minsan, habang naglalakad siya sa loob ng Arsignis main office, nakita niya si Sir Roberto Ilagan, ang CEO. Tinapik siya nito sa balikat. "Clarice, may plano nga bang mag-intern abroad sa susunod na taon?" May kasunduan kami sa Singapore firm na handang tumanggap ng isang scholar namin. Hindi agad nakasagot si Clarice. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil nabigla siya sa lawak ng oportunidad na biglang bumukas sa kanya. "Kung pagbibigyan niyo po ako, syempre po, opo." "Good," sagot ng CEO. "At huwag mong kakalimutan, ikaw lang ang delivery girl na pinayagan naming magsalita sa boardroom na yun. At ikaw rin ang dahilan kung bakit may bago kaming protokol sa plan validation. You changed our culture." Pag-uwi niya ng gabing iyon, habang nakaupo sa buong ng panaderya at pinagmamasdan ang mga bituin, muling bumalik sa kanyang isip ang mga araw ng paghahatid ng pandesal sa ulan, ng mga tawanan ng mga engineer, ng pagkadapa sa kalye habang bitbit ang mga tinapay. Pinikit niya ang mata at napangiti. "Salamat Diyos," bulong niya. "Kahit minsan, hindi mo ako pinabayaan." At mula sa katahimikan ng kanyang simpleng tahanan, unti-unting lumalawak ang mundong kanyang nilalakaran. Hindi na lang ito tungkol sa pandesal, blueprint o lecture, kundi tungkol sa pag-asa na kahit gaano pa kababa ang panimula mo, kung buo ang puso mo sa ginagawa mo, darating ang araw na ikaw mismo ang magiging disenyo ng pagbabago. Sa kabila ng sunod-sunod na biyayang dumating kay Clarice, mula sa scholarship, trabaho bilang part-time contributor sa Archidnis at mga taong nagsimulang humanga sa kanya, hindi pa rin naging madali ang pagbabalik niya sa mundo ng akademya. Iba ang ritmo ng buhay sa universidad. Dito, walang tinapay na kailangang ihurno. Pero may mga problem set at engineering exam na mas mainit pa sa pugon ng panaderya nila. Sa kanyang unang semester sa UP Diliman, agad niyang naramdaman ang mabigat na pasanin. Habang ang ibang estudyante ay may laptop na bago, maayos na gamit at makapal na libro, si Clarice ay madalas maghintay sa library para makahiram ng reading materials. Ang laptop na bigay ng foundation ay malaki ang naitulong pero hindi sapat para masabing madali ang buhay estudyante. Isang hapon sa kanilang Engineering Math 101 class, tinawag siya ng professor para sagutin ang isang mahirap na differential equation sa harap ng klase. Halos lahat ng kaklase niya ay nakafocus, may hawak na scientific calculator. Siya lang ang may luma at basang papel mula sa notebook. "Clarice, can you try solving the integral part of the function?" Tanong ng propesor. Tumayo siya. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay habang hawak ang marker. Pinilit niyang ipakita ang proseso na nakasanayan niya. Ilang segundong ng katahimikan, maya-maya'y may umubo sa likuran, sumunod ay may munting bulungan. Di ba siya yung delivery girl na viral? Baka hanggang dun lang siya magaling? Tingnan mo, parang nagtatry lang siyang mag-pretend na engineer. Hindi niya ipopinansin. Tinapos niya ang solusyon kahit may ilang mali. At nang umupo siya, mahina siyang binati ng seatmate niyang si Kevin. "Okay lang yon, Clarice. Lahat tayo may una. At least lumaban ka." Numiti siya ng bahagya, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang pait ng panghuhusga. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang naging mahirap ang adjustment.
Madalas siyang kapusin sa oras dahil kailangan niyang pumasok sa Arkinis tuwing Lunes at Huwebes ng hapon bilang part-time trainee. Doon siya gumagawa ng structural diagram, sumasama sa site visits at nag-aayos ng report para sa mga upcoming proposals. Sa gabi naman, kailangan niyang gumising pa rin ng maaga tuwing Sabado para tumulong sa panaderya. Kaya nang minsang makatulog siya sa lecture ng Strength of Materials, agad siyang tinapik ng professor. Miss De La Paz, baka gusto mo munang magpahinga kung hindi ka interesado. Mula sa likuran ay may pumalakpak pa ng marahan, sinabayan ng mapang-asar na tawa. Pagka-uwi niya ng gabing iyon, tila bumulusok ang bigat ng lahat. Pinagmasdan niya ang kanyang lamesa na puno ng notes, drawing papers, at unfinished problem sets. Dumapo ang tingin niya sa sketchpad na nagbigay sa kanya ng break noon. Ngunit ngayong gabi, hindi siya makapag-isip. Napaluha na lang siya habang yakap ang sarili. Bakit parang hindi sapat? Mahina niyang bulong. Narinig siya ng ama, nakakapasok lang ng silid. Clarice, mahina nitong tawag. Ayaw kitang istorbo rin, pero narinig ko yung boses mo. Gusto mo bang mag-usap tayo? Tumamo si Clarice. Naupo sila sa tabi ng kanyang lamesa. Pa, panimula niya, akala ko kapag napasok ko na ang kolehiyo, magiging madali na. Pero parang mas mahirap pala. Hindi ako kasing bilis nila. May mga terme silang alam na ngayon ko lang naririnig. Minsan nararamdaman kong hindi ako karapat-dapat. Tahimik na pinapik siya ng kanyang ama sa balikat. Anak, may tinapay na mabilis maluto. May tinapay din na kailangang dahan-dahan ang init para maging sakto ang pagkakaluto. Hindi ibig sabihin na kapag mabagal kang umusad, wala ka nang mararating. Mas masarap nga ang tinapay kapag hinintay ng tama. Napangiti si Clarice sa kabila ng luha. Alam niyang hindi siya dapat sumuko. Kinabukasan, nagdesisyon siyang harapin ang kahinaan niya. Lumapit siya kay Professor De Leon, ang guro sa subject na kinakatakutan niya, structural analysis. Ma'am, panimula niya, alam kong hindi ako kasing galing ng mga kaklasiko, pero gusto ko po talagang matuto. Pwede po ba akong mag-consult tuwing after class kahit saglit lang? Nagulat ang guro. I admire your courage, Clarice. Yes, my door is open. Mula noon, tuwing matapos ang klase, naglalaan siya ng 30 minuto para magtanong. Ipinapakita niya ang kanyang computation at hinahayaan ang guro na itama ang mga pagkukulang niya. Unti-unti, gumaan ang daloy ng konsepto. Mas lumalim ang kanyang pag-unawa, hindi lang sa teknikal na bahagi, kundi pati sa prinsipyo ng pagtutuloy sa kabila ng pagdududa. Sa Archignis naman, nadagdagan ang tiwala sa kanya ng mga senior staff. Minsang inubusan siya ng head engineer na mag-layout ng basic steel framing plan at nagulat ito sa detalye ng gawa niya. Clarice, saan mo natutunan to? Tanong ng engineer. Sa libro po at saka sa YouTube channel ni Engineer Brian Cruz. Tsaka po, nagsasanay ako sa CAD kapag may libreng oras. Impressive! You work like someone in third year already. Hindi rin nagtagal, nagkaroon siya ng mentor sa opisina, si Engineer Lino, isang retired professor na consultant ngayon ng Archignis. Nakita nito ang dedikasyon ni Clarice at tinanggap siyang maging mentee. Clarice, hindi lang utak ang dapat malinang sa larangang ito. Puso rin. At yan ang meron ka. Wika nito. Isang gabi, habang pauwi siya ng jeep, may nabasa siyang mensahe mula kay Trina. Clarice, thanks for helping me kanina sa lab. Honestly, ikaw yung dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Umalik ang lakas ni Clarice. Sa kabila ng lahat ng pressure, alam niyang may epekto ang ginagawa niya. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa lahat ng kagaya niyang pinagdududahan, pinagsisikipan, pero patuloy pa ring lumalaban. Ang hamon ng akademya ay hindi biro, pero para kay Clarice, ang bawat formula, bawat diagram, at bawat pagkakamali ay bahagi ng disenyo ng kanyang sariling pundasyon. Matatag, totoo, at itinayo hindi ng yaman o diploma, kundi ng sipag, determinasyon, at paniniwalang kaya niyang makaabot kahit gaano man kalayo ang simula. Habang abala si Clarice sa kanyang pag-aaral at trabaho bilang part-time contributor sa Archignis,
hindi niya kailanman kinalimutan ang tunay na ugat ng kanyang pangarap. Ang panaderyang nagsilbing unang silid-aralan niya, ang tinapay ni Pablo. Subalit habang siya'y palalim ng palalim sa mundo ng propesyon, napansin niyang paunti-unti nang naluluma at nababawasan ang mamasuki ng kanilang panaderya. Sa dami ng bagong bakery sa paligid, mas moderno, mas malamig ang ambience at may online delivery pa. Unti-unti nang napag-iiwanan ang panaderya ng kanyang ama. Isang gabi, habang tinutulungan niyang iayos ang mga lumang papel ng delivery load, napansin niyang marami sa mga regular na suki ay hindi na umuulit ng order. Napansin mo ba? Si Ma'am Tess, yung suki natin sa Green Heights, 2 linggo nang hindi umuorder, banggit ni Clarice. Oo nga anak, medyo humina talaga ngayon. Baka mas gusto na nila yung tinapay na may social media page. Sagot ni Mang Pablo habang nililinis ang rolling pin. Tumahimik si Clarice sandali, tapos biglang napatayo. Pa, may naiisip ako. Kailangan nang baguhin ang panaderya natin. Napatingin si Mang Pablo sa kanya. Kunotno, anong ibig mong sabihin? Hindi lang po sa lasa ang laban ngayon pa. Sa itsura rin ng lugar, sa packaging, sa kwento. Gusto kong i-renovate to. Gusto kong gawing mas inviting, mas presentable. Pero hindi mawawala ang puso. Hindi agad nakaimik si Mang Pablo. Alam niyang maraming gastos ang ganitong plano. Ngunit sa tingin ng kanyang anak ay may tiwala siyang hindi na kayang sukatin. Sa tulong ng kanyang kaibigan sa kolehiyo na si Kevin, isang architecture student, sinimulan nilang gawin ang plano. Si Clarice mismo ang nag-layout ng simpleng extension design gamit ang natutunan niyang CAD, Computer Aided Design. Ang floor plan ay may maliit na cafe corner, isang training area para sa mga gustong matutong mag-bake at isang lugar kung saan pwedeng magbasa ang mga customer habang hinihintay ang order. Kevin, ano sa tingin mo dito sa idea ko? Tanong ni Clarice habang ipinapakita ang 3D rendering sa laptop. Grabe, Clarice, ang galing! Simple pero may puso. Para siyang hindi lang panaderya, kundi sentro ng komunidad. Sagot ng kaibigan niya. Makalipas ang ilang linggo, natapos din ang plano. Humingi siya ng maliit na support fund mula sa Archignis sa ilalim ng Community Enterprise Grant na inaalok ng kumpanya sa mga scholar na gustong magsimula ng social projects. Naaprubahan ang aplikasyon niya at binigyan sila ng sapat para sa renovation. Isang buwan ng kabalang-abala ang buong pamilya. Pininturahan ang lumang harapan, inayos ang mga kahoy na mesa at pinalitan ang signage ng panaderya. Ngayon, ang bagong pangalan nito ay Kapet Kaalaman, Tinapay ni Pablo Cafe. Sa ilalim ng pangalan, may maliit na slogan, kung saan ang pinapay ay may kasamang inspirasyon. Pagkatapos ng renovation, agad silang nagbukas ng bagong serbisyo. Free math tutorial tuwing linggo ng hapon para sa mga batang gustong matuto. Doon nagtuturo si Clarice, kasama ang ilang kaibigan niya sa universidad. May libreng pandesal at kape para sa bawat batang pupunta. Ma'am Clarice, paano po nagiging 120 ang 15 times 8? Tanong ng isang batang lalaki na mukhang first-timer. Ganito ha, tingnan mo ang 15 bilang 10 plus 5. So 10 times 8, ilang yon? 80 po. Tama. Ngayon, 5 times 8. 40. 80 plus 40? 120. Good job. Ngayon, ikaw naman magturo sa katabi mo. Masayang sagot ni Clarice. Hindi nagtagal, na-feature sa isang local TV morning show ang cafe. Pinuri ang kakaibang konsepto nito. Isang panaderya na hindi lang nagbebenta kundi nagtuturo rin, nagbibigay ng inspirasyon sa kabataan at nagpapalaganap ng edukasyon sa simpleng paraan. Nagsimulang bumalik ang mga dating suki at may mga bago ring dumadayo galing sa ibang barangay. Isang araw, pumasok sa kafe ang isang babaeng may kasamang anak. Napatingin si Clarice at agad na namukaan ito. Si Ma'am Tess, ang suki nilang nawala sa loob ng maraming linggo. Clarice, sorry ha, naging busy sa trabaho. Pero nakita ko kayo sa TV. At sabi ng anak ko gusto raw niyang pumunta sa panaderyang may libreng math. Natawa ang babae. Welcome po, Ma'am Tess.
Ang galing naman ng anak nyo, marunong na siguro mag-multiply yan. Biro ni Clarice. Mula sa isang lumang panaderya, ang kapet kaalaman ay naging tahanan ng maraming bata at magulang. Pinipilahan ito tuwing hapon, hindi lang para sa tinapay, kundi para sa karunungan, kwento at samahan. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, hindi rin nakaligtas sa atensyon ng Arkinis ang galing ni Clarice sa pamumuno ng community project. Isang araw, habang nagbabakbak siya ng kahoy sa likod ng kafe para sa planong mini-library, dumating si Engineer Lino. Clarice, tawag nito, napahanga mo na naman kami. Yung design proposal mo sa panaderya, ginamit ng isang intern namin sa Iloilo bilang case study para sa rural business integration. Talaga po? Nakakatuwa naman? Hindi lang yun. Gusto ka sanang imbitahan ng kumpanya na magsalita sa Quarterly General Assembly. Hindi ka nalang scholar ngayon, isa ka ng inspirasyon sa buong Arkinis. Sa puntong yun, hindi alam ni Clarice kung ano ang mas dapat maramdaman. Tuwa, hiya o kaba. Isang bagay ang malinaw, sa bawat pagkilos niya, lumalalim ang kanyang pagkakaunawa sa tunay na layunin ng pagiging engineer. Hindi lang gumawa ng gusali, kundi magtayo ng komunidad na may puso. Habang isinasabit niya ang bagong kurtina sa bintana ng kafe, napatingin siya sa labas. Kita niya ang mga batang naghahabulan, ang mga magulang na nakangiting bumabati, at ang panaderyang minsang naluma pero ngayoy muling nabuhay. Mumiti siya at mahina niyang nasambit, hindi lang pala ako gumagawa ng plano. Isa na rin pala akong bahagi ng plano ng iba. Dumating ang araw ng Quarterly General Assembly ng Arkinis Builders, isang pagtitipon na tinaluhan ng mahigit 200 empleyado mula sa pinakamatataas na opisyal hanggang sa mga bagong interns. Ginanap ito sa isang function hall sa Bonifacio Global City. Kakaibang eksena ito para kay Clarice. Hindi na siya nakasuot ng delivery shirt, kundi ng maayos na semi-formal attire na binili niya sa ukay-ukay ilang araw bago ang event. Kinakabahan man, tiniyak niyang makakarating siya sa oras. Habang hinahanap ang kanyang pangalan sa listahan ng mga bisita, nilapitan siya ng isang babae na pamilyar sa kanya. Clarice? Tawag nito. Napatingin siya. Si Engineer Teresa Gonzaga, ang project manager na una niyang nakilala noong araw na sinubukan niyang ipaliwanag ang mali sa blueprint ng overpass. Noon, seryoso at medyo may distansya ang tingin ng babae sa kanya. Ngunit ngayon, may ngiti na sa mga mata nito. Ma'am Teresa, magandang araw po. Bati ni Clarice, bahagyang yumuko bilang paggalang. Huwag mo na akong ma'am, Clarice. Ikaw na ang pambato ng department namin. May sarili ka ng pangalan dito sa kumpanya. Biro ni Engineer Teresa. Sabay tapik sa balikat ni Clarice. Ilang sandali pa, tinawag na siya ng host ng event. Ngayong umaga, may espesyal tayong panauhin. Kilala natin siya bilang isa sa pinakabatang scholar ng Arsignis. Ngunit higit pa riyan, siya rin ang naging daan upang mabago natin ang ilang internal protocol sa ating design process. Palakpakan natin si Miss Clarice de la Paz. Mahinahon siyang lumakad patungong entablado. Tumayo siya sa harap ng podium. Kinabahan sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang panaderya, ang init ng pugon, at ang maliliit na batang tinuturuan niya ng math, umupa ang kaba. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Ako po si Clarice de la Paz. Hindi po ako galing sa malaking paaralan. Hindi rin po ako anak ng propesyonal. Ako po ay galing sa isang maliit na panaderya sa San Mateo, Rizal. Napangiti ang ilan sa audience. May narinig siyang mga bulong, pero wala ni isa sa mga ito ang mapanlait. Sa halip, parang pagkabighani. Ilang buwan lang ang nakalipas, nag-deliver lang ako ng tinapay dito sa kumpanyang ito. Pero isang pagkakataon ang nagbukas ng pintuan. Hindi dahil eksperto ako, kundi dahil may nakita akong dapat itama. Hindi ko po alam kung papakinggan ako noon. Pero salamat, kasi pinili ng ilan sa inyo na makinig. Tumango siya, saka tumingin sa mga tauhan ng Archignis. Nais kong magpasalamat sa bawat isa
na nagturo sa akin na ang talino ay hindi nasusukat sa diploma lang. Ang tunay na talino para sa akin ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tanungin kung may mali at ang pagpapakumbaba upang itama ito. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng isang lalaki, si Engineer Arvin Madrigal, ang dating mayabang na senior engineer na tumawa at humamak sa kanya noong una silang nagkita. Hindi na siya sanay sa presensya nito, pero laking gulat niya nang lumapit ito ng buong kababaang loob. Clarice, bungad ni Engineer Madrigal, pwede ba kitang makausap sandali? Tahimik lang siyang tumango. Pumunta sila sa isang tahimik na sulok ng hall. Bit-bit ni Arvin ang isang maliit na gift bag. Alam kong hindi sapat ang sasabihin ko para bawiin ang lahat ng ginawa ko noon. Pero gusto ko lang malaman mo na binago mo ang pananaw ko. Hindi lang bilang engineer, kundi bilang tao. Ang arogansya ko noon ay galing sa takot. Takot na matalo, mapahiya o mapalitan ng mas bata. Pero nang nakita kong tama ka, hindi mo ako ipinahiya. Pinakita mo sa akin na may mas mahalaga pa sa galing. Yun ay ang intensyon. Hindi agad nakapagsalita si Clarice. Sa puso niya, matagal na niyang pinatawad si Engineer Madrigal. Hindi siya kailanman nagtanim ng sama ng loob. Sir, wala po yun. Ako po ang dapat magpasalamat. Kasi kung hindi niyo ako tinawanan noon, baka hindi ako lalong nagsikap. Nagkatawanan silang dalawa at ibinigay ni Arvin ang gift bag. Nandoon ang isang makapal na engineering handbook. May dedikasyon sa loob. Para kay Clarice, isang tunay na guro sa mundo ng profesional na walang tigil sa pagkatuto. Arvin M. Sa susunod na buwan, naging bahagi na si Clarice ng Internship Training Committee ng Archignis para sa mga kabataang wala pang degree ngunit may potensyal. Siya na mismo ang tumutulong sa HR, sa screening at mentoring. Miss Clarice, tanong ng isang HR intern sa orientation. Bakit niyo po tinanggap ang trabahong to? Ang dami pong mas malaking offer sa ibang firms. Mumiti lang siya at sagot niya, kasi dito ako pinakinggan noong walang ibang gustong makinig at hindi naglaon sa tulong ng Archignis at ilang sponsors na nakainganyo sa kanyang advocacy, sinimulan niyang buuin ang Bridge to Dreams, isang programang nagbibigay ng libreng seminars sa mga out-of-school youth tungkol sa engineering basics, CAD fundamentals at construction ethics. Isa sa mga unang nakinabang dito ay si Alvin, isang binatilyo mula sa Tondo na dating nangangalakal ng bote. Ngayon, intern na rin ito sa Archignis sa ilalim ng mentorship ni Clarice. Alvin, anong natutunan mo sa design mo ngayon? Tanong niya habang pinagmamasdan ang gawa ng binata sa CAD. Miss Clarice, natutunan ko po na yung bawat guhit may buhay na pwedeng maapektuhan. Hindi ha basta drawing lang. Mumiti si Clarice. Tama, at yung pananaw mo mas mahalaga pa minsan sa kahit anong formula. Ang dating tinig na halos hindi pinapansin, ngayon ay ginagawang halimbawa. Ang dating tinatawanan, ngayon ay ginagalang. Sa simpleng pananalita at konkretong aksyon, binago ni Clarice hindi lamang ang direksyon ng sarili niyang buhay, kundi pati ang pananaw ng isang industriyang sanay lang sa mga may diploma, na ang tunay na katalinuhan ay walang pinipiling itsura, edad o background. Sa mga mata ng marami, isa siyang estudyante pa lang. Ngunit sa puso ng komunidad na unti-unti niyang binuo, siya ay isang tunay na haligi ng pag-asa. 5 taon na ang lumipas mula nang unang tumayo si Clarice de la Paz sa boardroom ng Archignis Builders. Noon, isang delivery girl na may dalang tinapay, sketchpad at isang obserbasyon na pinagtawanan. Ngayon, isa na siyang ganap na lisensyadong civil engineer. Ang batang babae na dating umiikot sa mga subdivision gamit ang bisikleta ay ngayon may sariling kumpanya, CDP Structures, isang design firm na kilala sa mga sustainable at community-driven architectural solutions. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina sa Pasig, hawak ang mug na may tatak na From Crumbs to Concrete, biglang pumasok ang kanyang personal assistant. Ma'am Clarice, may appointment po kayo mamaya sa site sa Marikina.
Then may Zoom call po kayo sa mga taga Bicol para sa housing prototype presentation. Sige, pakiayos lang yung mga drawing. At pakiremind din si Engineer Alvin na dalhin yung updated survey report. Tugon niya, si Alvin, dating batang lansangan na naging scholar ng kanyang Bridge to Dreams program, ay isa na ngayong full-fledged engineer at isa sa pinagkakatiwalaan niyang team member. Habang naghihintay ng susunod na meeting, napatingin siya sa lumang larawan na naka-frame sa kanyang mesa. Isang kuha noong nakatayo pa siya sa harap ng Our Cygnus boardroom. Suot ang lumang polo shirt ng kapatid niya. Wala pa siyang diploma noon, pero may tinig siyang pinakinggan. Bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing umiiyak siya sa tabi ng pugon. Ang mga sandaling halos isuko na niya ang lahat sa bigat ng pressure. At ang mga taong naniwala sa kanya kahit hindi siya kilala. Miss Clarice, sabay pasok ni Engineer Kevin, isa sa kanyang college friends na naging co-founder ng kumpanya. Na-finalize na namin yung community housing blueprint. 32 modular homes, may solar-powered lighting, at the may rainwater collection system. Kasyang-kasya sa budget ng LGU. Good! Gusto ko ipresenta natin yan hindi lang bilang proyekto, kundi bilang modelo na pwedeng i-replicate sa ibang probinsya. Alam mo, minsan naiisip ko, patuloy ni Kevin, grabe no, dati naghihintay lang tayo sa library para makahiram ng textbook. Ngayon, may sarili na tayong design team. Napangiti si Clarice. Oo, pero wag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling. Lahat ng to, hindi lang bunga ng talino, sipag, tiyaga at dasal ang nagtayo nito. Nang hapon ding iyon, dumaan muna siya sa San Mateo bago umuwi. Hindi pa rin niya binibitawan ang panaderya ng kanyang ama. Nandoon pa rin ang maliit na pugon, ang lumang mesa at ang pamilyar na amoy ng tinapay. Ngunit ngayon, may bagong extension na may aircon, mini cafe at isang silid na tinatawag nilang learning room, kung saan tuwing Sabado, may libreng workshop para sa mga kabataan tungkol sa drafting, basic math at livelihood planning. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kanyang ama na ngayon ay halos nakaretiro na. Anak, wika ni Mang Pablo, dumaan yung taga-barangay kanina. Humihiling kung pwede ka raw magsalita sa graduation ng ALS students dito sa community center. Tatanggi pa ba ako pa? Gaya ng sabi niyo, kapag ang tinapay hinaluan ng malasakit, hindi lang sikmura ang nabubusog, pati puso. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng seremonya. Tumayo si Clarice sa entablado sa harap ng mahigit 100 batang out-of-school youth na ngayon ay nakapagtapos ng alternative learning program. Sa kanyang harapan ay mga kabataang kagaya niya noon, walang yaman, walang diploma, pero may matibay na panaginip. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Panimula niya, sabay tawa. Pero siguro, nagsimula lang talaga ang lahat sa tanong, paano kung hindi ako sumuko? Tahimik ang lahat habang patuloy siyang nagsasalita. Noon, wala akong libro, pero may lumang blueprint. Wala akong tuition, pero may libreng internet sa tindahan. Wala akong diploma, pero may 3 bagay ako: pananampalataya, pagkukusa, at paggalang sa pinagmulan ko. Pagkatapos ng talumpati niya, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang sketchpad at may drawing ng simpleng bahay. Ate Clarice, gusto ko rin pong maging engineer. Pero okay lang po ba kahit babae ako at walang pambili ng gamit? Lumuhod si Clarice sa harap ng bata, sabay hawak sa balikat nito. Alam mo kung sino ang unang taong nagsabi sa akin yan? Ako rin. Pero tingnan mo, andito na ako ngayon. Sa bawat araw, sa bawat proyektong natatapos, sa bawat batang nakakamit ng pangarap, dahil sa inspirasyon niya, lalong lumilinaw kay Clarice ang tunay na layunin ng kanyang paglalakbay. Hindi lang siya tumayo para sa sarili, kundi para sa lahat ng kagaya niyang minsang hindi pinaniwalaan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang ugat. Kaya't kahit abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, ginagawa pa rin niyang ugali ang umuwi tuwing Sabado sa panaderya. Doon siya nagpapalipas ng gabi,
Minsan tumutulong maghalo ng masa, minsan nagkukwento sa mga bata, minsan naman tahimik lang na nakatingin sa mga bituin. Isang gabing malamig, habang nakaupo siya sa harap ng panaderya, lumapit si June na ngayoy nasa kolehiyo na rin. Ate, balang araw, gusto ko ring gumawa ng sarili kong business. Pero paano mo po nalaman na kaya mo? Wala akong kasiguraduhan noon, June. Pero may isa akong paniniwala na kahit gaano kababa ang tingin sa'yo ng mundo, pwede kang tumayo basta't ikaw mismo ang unang maniwala sa sarili mo. Sa gabing iyon, habang tahimik na pinagmamasdan ni Clarice ang panaderyang itinayo ng kanyang ama at tinulungan niyang ibangon, pinikit niya ang mga mata. Wala nang mas makapangyarihan pa sa babaeng pinanday ng sarili niyang pagsisikap. At sa bawat hamon na darating pa, dala-dala niya ang tinig ng dating delivery girl. Ngayoy isang tinig ng tagumpay, paninindigan at pagbabagong nagsimula sa pinakasimpleng tinapay.